Parang lumiliit na yung bukol. Tsaka makikita mo yung may sakit sa kulay. Noong una madilaw ako eh. So wala na ako. Okay, good morning po sa ating lahat. Doc Willie to. Kamusta po kayo? Sana malakas tayong lahat sa araw na to. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling natin. Marami nga nagtatanong eh, di ba Doc dati, sobra ka ng lala. Wala ka ng boses noon, ang hina-hina mo na. Anong nangyari? Ang nangyari, na Singapore tayo. Yun ang nangyari, na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talagang ang hirap talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami ko nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Alam ko, ilang hundreds of thousands ang Filipinos dito. At ang mga nurses nila dito, yung mga matatagal na. Yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience. Sa Pilipinas, sa ospital ko doon, ang nurses natin, gaano ba katagal experience? 2 years lang. 1 year, 2 years, abroad na agad. So, ang mga nag-aalaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may 1-2 years experience. Eh, paano naman yun, 1-2 years experience? Siyempre, hindi pa ganun kagaling. Tapos, ang sweldo nila, minimum wage lang. So, sweldo nila, palagay natin, 17,000. Hirap sa pamasahe, hirap sa pera. Bago pa lang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kong mahirap na case. Ay, mamamatay talaga yung pasyente pag gano'n. Paano nga? Kulang nga tayo. Nag-aalisan nurses natin. Dito, sweldo nila mga kung peso, siguro 120,000. Banda roon. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga pagtusok. Swak, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung andun pa ako sa ospital. Pag sa Pilipinas, hopeless case ka, pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Baka easy case ka lang. Pag sa Pilipinas, ganitong bukol, wala na pag-asa yan, malabo na. Pag dito, kahit gaano kalaki ang bukol, meron silang paraan na magagawa. Meron pa nga sila ibang technique na parang hindi na nga nagda-dialysis yung iba eh. So, laging ganun ang kwento. Laging ganun ang kwento. Wala tayong sinisiraan kahit kanino. Pero syempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. Ay, huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun na, yun na. Paano tayo matututo, di ba? So, sa nurses pa lang talo na tayo. Tapos, syempre, mga doctors nila dito, halos lahat trained abroad eh. Libre ng gobyerno nila. Dito, pag magaling kang high school, college, ililibre ka ng gobyerno sa Stanford, sa Harvard. Gobyerno magbabayad sa'yo. Ang kailangan mo lang mataas grade mo, libre ka na, relax ka na. Pag magaling ka, babalik ka dito sa Singapore, kaya pinagkakaguluhan dito. Kaya ang daming Pilipino dito. Dami dito. Tapos yung gamot, ang gamot nila, ang cute nga eh, ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko wala po sa Pilipinas. Siguro, sa mga 10 ini-injection sa akin, baka 4 lang ang meron. Yung 5, hindi available. Bakit? Eh, Pilipinas, maliit na bansa. Mahirap na bansa, maliit pa. Bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Eh, wala rin naman bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. Diba? Let's say may produkto ka. Doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So, parang gano'n. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema. Kahit magaling doctors natin, wala rin gamot na panlaban.
Tapos pag dito, sa atin, di ba, pag binigyan ka ng reseta, kailangan, bili ka muna sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito, sila na magbibigay, nakabigay na eh. Ayan, naka-label na, ganyan eh. Pag alis mo, bigay na agad lahat sa'yo. Para kang baby. Ito. Lahat nakabigay na, nakapack na, nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Actually, hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat to iniinom ko, pero ngayon halos wala na ako iniinom eh. Yung sa liver, di ko na iniinom, okay na liver ko. Pampaihi, di ko na rin iniinom, tapos na ako doon. Itong potassium, minsan. So, halos wala na ako iniinom ng gamot eh. Tsaka makita niyo yung kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh, naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. Diba sabi ko sa'yo, 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos di ko maramdaman eh. Siguro 1 out of 10 o hindi ko maramdaman. Pero syempre, namaya tayo, kaya nagbi-build up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor. Merong nagsasabi, Doc, ba't mo sinabi mamamatay ka? Tunay naman talagang mamamatay na ako dun. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic sepsis ako, muntik-muntik. Tingin ko lang God's will eh. God's will mangyari sa akin yon para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. Diba? Pero wala naman 100% sure. Diba? Kasi ako nagulat lang ako eh. Biglang 1 to 2 months ago, biglang sabog eh. Yung sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam sino magkakasakit. Kaya pray na lang natin bawat isa. So maraming cancer survivors. Diba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down. May nabasa ako, tatakbo ka pa sa politika, terminally ill. Paano ako naging terminally ill? Anong terminally ill? Ibig sabihin, binibigyan mo ako ng tanning 6 months. Wala ko sinasabing 6 months. Diba? Tingnan nyo kung malakas. Kung malakas yung kandidato nyo, baka malakas magnakaw. Di natin masabi. Diba? Kung malakas naman magnakaw, hindi rin maganda. Healthy nga siya magnakaw eh. Ako, let's say 50%, 70%, hindi natin alam eh. Baka totally ma-cure pa to eh. Diba? So, maganda dito. Next. Side effects, actually, nasasanay na ako eh. Yung sa book naman daw po kasi, tutubo din daw pag natapos. Siguro mga December, hopefully. I don't know. Diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati, ang diet natin, syempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, kumain daw ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganung kain, gawin mo 3 doble. Basta kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So dapat, sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya kain ako ng kain ngayon. Talagang kain. Ang problema sa chemo, side effect, matigas ang dumi. So, kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina Dufalac, lactulose, fruit juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy eh. Tsaka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo.
kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa chemo. So maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado ida-down yung ibang tao. Okay? Basahin natin ang comments. Ignore the bashers. Oo nga eh. Hayaan mo sila. Yun, bashers. Ba't ko daw sinabi? Actually, sinabi ko, tunay naman eh. Nakaka-stress naman ng basher. Wala naman problema eh. Pero maganda nga, nakita ko gano'n. Ngayon, alam na natin yung pala yung cause. So, hindi na natin papansinin, di ba? Dati pinapansin pa natin eh. Kasi matigas talaga ulo nila. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo, wala kang panalo sa kanila eh. Kasi medyo nalilito pa sila. Sabi nga ni Jesus eh, please pray for them. Okay? Thank you so much sa lahat ng prayers nyo. Parang lumiliit na yung bukol. Tsaka, makikita mo yung may sakit sa kulay. Noon na madilaw ako eh. So, wala na ako. Sa kamay ko. Although may signs ng chemo siya. May chemo signs sa dulo. Kasi matatapang yung gamot dito. Grabe. Okay? So, salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin, bakit ba tatakbo? Hindi nyo narinig yung sinabi ni Doc Lisa kahapon doon sa interview ko sa 1PH eh. Sabi ni Doc Lisa, yang si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yan si Doc Willie, mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God. Mas mahal pa niya yung bayan kaysa sa pamilya niya. Pamilya niya nahihirapan. Pamilya niya ayaw siya patakbuhin. Pamilya niya ayaw siya ipaalam yung sakit. Pero wala akong paki. Ako papaalam ko 100% tunay. Maraming politiko tinago ang sakit. Kahit si Senator Miriam nung may sakit, tinago rin niya nung una eh. Siguro yan ang turo. Ipakita malakas. Ipakita magaling. Ayaw ko ng peke. Pag malakas, mahina. Noon mahina ako. Pero ngayon malakas ako. Bukas, hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka